Nagbabalik po ng balita, isang babaeng umano'y sinaktan ng kanyang dating live-in partner, dumulog sa Commission on Human Rights. Sumbong ng biktima bukod sa pananakit, pinagbataan pa raw ng dating nobyo ang kanyang buhay. Daritong report. Palagi niya ako pinapalo ng kahit ano-ano, sinturon, hanger or mga wire or tinutukan ng kutsilyo, gunting, at saka kahit anong bagay na matulis. Mangiyak-ngiyak na ikinuwento ni Kayla, di niya tunay na pangalan, ang pananakit na sinapit niya sa kamay ng dating live-in partner na isang Filipino-Chinese. Patunay raw rito ang mga sugat at pasa sa kanyang braso at binti. May mga pagkakataon din daw na hindi siya pinatutulog ng 21 anyos na dating partner. Hindi na ako pinapatulog. Pag nakakatulog ako, minsan minubusan na ako ng tubig. Ang makilang ulit na pananakit, nakaapekto na raw sa pag-iisip ng 28 anyos na biktima. Kunting lang, sigaw na nanginginig na ako ng sobra sa nahihirapan ang huminga. Yun lang. Sumisikip yung dibdib ko. Hindi na raw alam kung bakit siya sinasaktan, pero lakas loob na siyang nagreklamo ng pagbantaan na ang kanyang buhay. Kaya ilang beses na kasi na ginawa sa akin, binibigyan ko pa rin. Hanggang naisip ko na mapatay talaga niya ako. Una raw dumulog ang biktima sa isang presinto ng pulisya, pero pinag-blotter lang siya at pinabalik na lang dahil weekend daw noon. Kaya sa CHR na siya dumulog. This Kayla felt that she was being discouraged. But from the PNP's point of view is they're just making sure that tutuloy yung kaso because marami na silang nakitang mga complaints na hindi tumutuloy dahil nagbaback out na. Wala pang formal na reklamo si Kayla sa pulisya laban sa dating nobyo. Ang CHR naman, titiyakin daw ang karapatan ni Kayla at maging ng kanyang inireklamong lalaki. Tutukan lang natin yung violence that was committed, no? So that way we are also securing the protection of the girl against the accused himself who may do something wrong. Igalang natin yung proseso ng investigasyon. Para sa unang balita, Lala Roque reporting.